نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم إننا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى عمل به ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا علما واجعلنا من المتقين ومن المخلصين ومن هؤلاء عبادك الصالحين. لك الحمد كله دائما وأبدا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat mga kapatid, alhamdulillah, tayo ay laging nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa walang tigil o walang katapusan na biyaya, walang hanggan na kanyang ipinagkakaloob sa atin ng mga biyaya. Walay kanina, napunta ko rito bago nung magmagrib, may tumawag sa akin na isang binatilyo sa Pilipinas. Kahapon pa siya nag-text. Ngayon ko lang siya nabigyan ng tugon. Sabi niya, Ustad, gusto kong mag-Muslim. Sabi ko, ilan ang edad mo? Sabi niya, 14 na taong gulang. Okay lang, sabi ko yan, sa pamilya mo. Ano mo? Sabi niya, Ustad, parang nagpaalam na po ako sa kanila. At wala naman pong problema. Sabi ko, anong dahilan, bakit ikaw gusto mong Muslim sa pagkamurang edad mo na yan? Sabi niya, Ustad, naniniwala ako na ang tunay na Diyos ay nag-iisa. At siya si Allah at hindi si Jesucristo. Siya ay nasa lugar, pamilya ng Kristyanismo, pero siya ay tumanggap ng Islam na kusang loob, na matapang, na ibunyag at sabihin ng katotohanan. Sabi ko, mag-ano nga tayo? Mag-ano sa Google Chrome para mag-ano tayo, para gusto ko i-video, para kapulutan ng aral, di ba? Ang problema, aywan ko, yung net niya parang hindi kaya makapasok sa StreamYard. Mahina. Hindi, sa StreamYard. Kasi minsan ganun eh. So, anyway, ang punto rito mga kapatid, pag ikaw ay binigyan ng Allah ng biyaya, ng patnubay, ng gabay, walang pwedeng sinumang maghahadlang. Magagabayan ka talaga. Ahanap-hanapin mo yan, kusang loob na ikaw ay magpupursigi at tatanggap. Pero pag ikaw naman ay hindi binigyan ng Allah ng patnubay, biyaya sa Islam, kahit anong gawin mo, isang araw ka pa na nakikinig tungkol sa Quran, lahat ng magagaling na lahat ng mga ngaral sa Islam ay magtipon-tipon, sabihin sa iyo ang katotohanan sa Islam, pagkaiba nila ng Biblia at ibang mga pananampalataya, na intindihan mo na at tinanggap mo na ito ang katotohanan, pero pag hindi si Allah ang nagbigay sa iyo ng patnubay para gabayan, wallahi hindi ka tatanggap. At hindi mo tatanggapin. Kasi, ang puso mo hindi pa handa o hindi pa maluwag o hindi pa kayang tanggapin ang katotohanan. Dahil ang magbibigay ng gabay, patnubay ay si Allah. Kaya ito, nangyari dito sa wallahi bro, talagang natadya ko dun sa batang yon. Kasi kung ikukumpara natin sa kapanahunan ngayon, ang mga kabataan, ang gusto nila, pagbubulakbol. Di ba? Anong siya labot ko na sa relihiyon? Lalo na kung Islam, na ako ay taga Pilipinas. Pero subhanallah, sabi ko sa kanya, katulad mo si Ali bin Abi Talib, pinsang buo ni Propeta Muhammad, nasa murang edad, 9-10 years old, siya ay tumanggap agad sa Islam. At mga kapatid, kung naalala ninyo,
Na-topic natin, na-discuss natin yung tafsir ng Suratul Rahman. Tama? Di ba? Sabi ng Allah sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Nakuha natin ng Ar-Rahman, ang tunay na pinakamahabagin. Siya lang ang tunay na pinamakahabagin at pinakamaunawain. Sinunod niya dito sa aya, anong sinabi niya? Allamal Qur'an. Tinuruan ng Qur'an. Si Jibril, tapos si Jibril ibinaba kay Muhammad. Si Muhammad natuto ng Qur'an, si Muhammad itinuro sa atin. Ngayon, sumunod na aya is khalaqal insan. Nilikha ng Allah ang tao. Nagtanong ako, di ba? Aywan ko kung naalala nyo, ha? Tinanong ko, bakit nauna yung Allamal Qur'an, samantala dapat ang mauna ay ang khalaqal insan. Di ba? Ar-Rahman ang pinakamahabagin. Dapat kung kukunin natin, logically, dapat khalaqal insan bago yung Allamal Qur'an. Bakit nauna yung Allamal Qur'an? Ha? Kunin mo siya, Ismail. Ano? Anong tapos na? Bago ligay ng tao, natapos na sa Quran. Lahat ng gawain dito. Dahil tapos na ang Lahat ng bagay dito. Nauna na yung kaalaman. Bago pa nilikha. nauna kamo yung kaalaman. Oh, tama. Yun ang isa sa ating sinabi, di ba? Dahil bago pa likhain ng Allah ang isang tao, ang Quran ikinuwento na ang kaganapan, ang mangyayari, di ba? Bukod pa doon, sabi ng mga pantas, kasi ang sino man sa gabayan ng Allah na maging Muslim at matuto ng Quran, mga kapatid, walang pinaka mahalaga na pagtitipon na itong pinag-aaralan natin, Quran, salita ng Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman inda. Walang tunay na pagtitipon na pinakamalugod sa Allah ay ang pagtitipon patungkol sa kaalaman, patungkol sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sila, ang mga ito pinapahanap sa mga anghel, bumababa ang mga anghel at nagbibigay ng mga biyaya at nagbibigay ng mga habag mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos noon, walang anuman na mga nandirito sa kalupaan. Maging ito ay isda, maging ito ay halaman, bato, maliban ang lahat ng mga ito ay sila ay umihiling sa Allah na bigyan ng habag at kapatawaran ang mga taong nagtitipon para sa Allah. At hindi lang yun, ang mga anghel ng Allah. Ang mga anghel ng Allah, sila mismo pumupuri, lumuwalhati sa Allah, sinasabi nila, kahabagan sila, ya Allah, at patawarin at igawad sa kanila ang paraiso. Hadith yan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, balikan natin yung aya. Nagbigay lang sa akin ngayon ng iyang alaalay, hindi pa tayo pumunta rito. Sabi ng mga pantas, kasi mas mahalaga ang sinumang binigyan ng Allah ng gabay, ang sinumang tinuruan niya ng Quran, ang sinumang ang tunay na naging Muslim. Bakit mahalaga? Kasi ang kahalagaan nun, yun ang pinakamataas, yun ang pinakaimportante, dahil kung ikaw ay nagabayan at ikaw ay naging Muslim, ikaw ay natuto ng Quran, na sinabi ni propeta na khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, ang sinumang mag-aral na pinakamabuti sa inyo ay ang natuto ng Quran at ito ay kanyang itinuro. Sabi ng mga pantas, bakit? Yun ang nauna at yun ang mas matindi. Kasi may mga nilikha ang Allah na pagkatapos malikha ay wala ng saysay, wala ng pakinabang. Maari sa imperno, maali sa paraiso, yung mga taong tumanggap sa Islam, yung mga taong nag-aral ng Quran, yung mga taong na pinatawad ng Allah. Pero yung paglikha ng Allah, hindi yun ang mas mainam at maangat. Yung paglikha niya sa mundo, paglikha sa mga tao, may mga tao na kafir, may mga tao na mga suwail, may mga tao na mga suwail sa kanilang Panginoon. Pero kung sino ang bibigyan ng gabay, yun ang dahilan kung bakit nauna. Mas angat
sagrado sa Allah at matimbang ang sino mang katulad natin, katulad ninyo na nakikinig at katulad ninyo na nagnanais matuto ng Quran, ang siyang pinaka mas maangat na mahal ng Allah, malugod sa Allah, kaysa sa paglikas sa kahit sino na pag nalikha naman pwedeng mapunta sa imperno dahil hindi siya nagabayan ng Islam. Nakuha ninyo? Ang ibig sabihin doon kung bakit mas nauna yung alam al-Quran, mas matindi yun, mga kapatid. Ngayon sa gabing ito, insyaAllah, kukunin natin ang ilang mga talata sa Suratul Hujurat. Surah Al-Hujurat. Kung bakit ko ito napili, ay dahil sa pagkakapatiran. Kaninang sarap-sarap lang kain natin ng binangkal, ng kape at saka binignit. Tawag sa Bisaya, binignit man to. Bay, di ba? Binignit. Okay. Bilo-belo sa Tagalog, sa Maranaw na biyubog. Okay. Pagkakapatiran. Dahil mga kapatid, kung bakit natin ito tatalakayin, dahil may iba sa mga kamusliman ngayon na mas naaangat at gusto nila na parang doon nila nakikita ang tunay na saya at samahan ng pagkakapatiran bukod pa sa Islam. Sino yon? Yung mga Muslim na sila ay pumasok sa mga fraternities. Kung sino sa inyo ngayon na pumasok sa fraternities o sino ngayon ang nakikinig na pumasok sa mga fraternities, pinakaulo niyan ay ang Damasonary, ang mga Mason. Nag-anak, nagkaapo, nagkaganyan na yan, nandyan na yan pumasok ang lahat ng mga Rotary Club, Lions Club, Apo, Triskelion, Eagles, lahat ng fraternities. Bakit? Kasi ang pinaka punot dulo nito ay ito ay ginawa ng mga Hudyo na ang gusto nila ay pagkakapatiran, pagkakaisa, pagtutulungan na ang kanilang naisin ay personal interest at hindi totoong para sa pananampalataya sa Allah. Kasi ang iba sa kanila, pinapaniwalaan nila na to live and to believe that we are the children of God. Muslim ka, sasabihin mo na anak ka ng Diyos. Sabi nga ng Allah sa Quran, qatalahumullahu bima qalu, yung mga Hudyo nung sabihin nila na si Uzair ay anak ng Allah at sinabi ng mga Kristiyano na si Isa na anak ng Allah, qatalahumullahu bima qalu, kinasuklaman, isinumpa sila ng Allah. Itong mga fraternities na yan, mga kapatid ko, mga Muslim, mga pinsan ko, mga tito ko, kamag-anak, kahit sino kayo dyan, ang tamaan kung kayo ay magagalit, nasa sa inyo yan. Ang sa atin lang ay pagsasabi ng pawang katotohanan. Mga kapatid, tutuhanin natin. Ito ang Quran na mismo ang nagsaksi ay si Allah. Na ang tunay na magkakapatiran ay ang mga Muslim. Subhanallah, ipakita mo ito, Ismail. Ang mga magkakapatiran na ito, iba't ibang tribo. Bro, tiga saan ka sa atin? Jinsan. Ito Samar. Ito Marawi. Marawi, Wato. Yun, Maguindanao. Ito Cebu. Maguindanao. Luzon. Saan ka, bro? Pampanga. Maguindanao. Alit, tiga saan ka? Bulacan? O Bulacan. O ito Laguna. Sa'yo ang Bulacan. Sa akin ang Marawi. Ito rin, Marawi. So, itong lahat ng mga ito, kapatid Abdurrahman, iba't ibang tribo, iba't ibang pamilya, at iba't ibang lugar na pinanggalingan, nagtipon-tipon, iisa lang ang ating layunin, mga kapatid. Wallahi, ako, dama ko at nararamdaman ko kung bakit kayo naririto dahil pagmamahal niyo sa Allah. Hindi na dapat niyo yan sabihin. Dahil alam ko ang oras ng mga ganito ay mahalaga sa atin, magpahinga para sa pamilya, trabaho bukas, pero iginugugol natin
dahil nakikita natin, alam natin sarili natin sa pagmamahal sa Islam at sa pag-aaral sa Islam. Anong sinabi ng Allah sa Quran? Sabi niya, dito lang tayo mag-umpisa muna. Dito sa aya na ito sa number 10 ng Suratul Hujurat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allahu Akbar. Ang lumikha sa'yo, siya mismo na nagsabi na ang tunay na bigkis ng pagmamahalan, pag-aaruga, respeto, samahan, pagkakapatiran, ang tunay na magkakapatiran ay ang mga mananampalataya. Mga mananampalataya. Faaslihu bayna akhawaykum, kung anuman ang nangyari na alitan ng bawat isa, isang pamayanan, grupo, pamilya na nagkaroon ng hidwaan, alitan, faaslihu bainakum, ayusin nyo sila. Dahil isa sa pinakamalaking gantimpala mula sa Allah na paggawa ng kabutihan bukod sa pagsamba sa Allah ay ang ayusin mo ang anumang hidwaan ng kahit sino na hindi nagkakaisa ng mga Muslim. Wattaqullah, katakutan ninyo ang Allah, la'allakum turhamun, la'alla at taraji, nang sa gayon kayo ay magkaroon ng habag at kapatawaran at biyaya ng Allah sa inyo dahil sa inyong tunay na pagmamahalan at samahan. Ngayon, ano ang tunay na samahan? Islam. Wala. At ito rin ang gusto natin sabihin sa mga kamusliman ng kapatiran natin. Kailangan malaman natin ang pag-aaral o kaalaman sa doktrina ng al-wala wal-bara. Hindi kinakailanman sa isang Muslim na mapangibabaw na mahalin niya ng todo na mas matindi ang iba pa bukod sa Muslim. Mismo ang Allah nagsabi dyan. Hindi po ibig sabihin noon kaming mga Muslim ay magtatraidor sa inyo ng mga Kristiyano, Hudyo. Kailangan pakitunguhan ang kahit sinong tao. Pero mas lamang na ang kapatid mong Muslim na sinabi ng Allah, na sinaksihan niya mismo sa Quran, na sila yung dapat na magkakapatiran, nag-uugnayan, nagtutulungan, nagmamahalan, nagrerespetuhan. Bakit? Dahil kung mahalin mo ang kapatid mong Muslim para sa Allah, ang gantimpala nito ay paraiso. Khalas, intahal amr. Makikipagkaibigan ako sa makamundo, hindi paraiso ang aking gantimpala. Mamahalin ko ang kapatid na ito dahil siya ay Muslim, parehas kami ng pananampalataya at parehas kami ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y inaatasan ng aking tagapaglikha na mahalin siya, ibigay ang kanyang karapatan at huwag siyang ipahamak. Ganun din sa Kristiyano, Tudyo, huwag mo silang ipahamak, huwag nyo sila kutsyain, ganyan. Pero ang pinakapunto rito, mga kapatid, ay mangingibabaw na dapat ibigay ang karapatan, mahalin mo ang iyong kapatid na Muslim kaysa sa hindi mo katulad ng pananampalataya. Yun ang dapat nating maintindihan doon. At hindi nangangahulugan na itsatsapwera mo sila, ibig sabihin, hindi mo ibibigay ang kanilang karapatan. No, kailangan makitungo ng mabuti sa kahit sino. Kristiyano man, Hudyo, o kahit sinong tao. Anong dahilan? Bakit ito bumaba? Itong aya na ito, itong talata. Sabi ng mga pantas, nagkaroon ng hidwaan at hindi pag-uunawaan minsan sa mga sahaba. Nagkaroon sila ng hindi pag-uunawaan. Dalawa ang mga sinabi nila dito. Sa una ay yung si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon sila ng alitan doon nung yung kanyang sinasakyan na kamelyo at may isang humadlang at nagkaroon sila ng konting pagdebate at nagkaroon ng gulo at yun, bumaba ang talata na ito na wa in ta'ifatani minal mu'minin naktatalu, at kung matagpuan ninyo ang mga kamusliman mu'min, sabi ng Allah mu'min, mga mananampalataya na sila ay mag-away-away, kailangan ayusin sila.
Yung isang riwaya din kung bakit ay dahil daw sa isang babae na gustong magbisita sa kanyang pamilya, pagkatapos yung pamilya niya pinigilan ng kanyang asawa at na dumating doon sa kanyang pamilya at pumunta yung pamilya niya at muntik na silang magkamatayan at mag-ubusan ng lahi at bumaba ang talatang ito. So parang nakikita natin na yung mga ngayon na nangyayari ay hindi ito pabago na ang kapatid mong Muslim ay magkakaroon kayo ng alitan, hidwaan o hindi pagkakaintindihan dahil ito ay nangyari na sa mga sahaba at sila pa rin ay mga mananampalataya. Di ba? Nag-aaway ang mga mananampalataya? Oo. Kasi na dito sa Quran. Pero kung nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakasundo, kailangan nyo ayusin ng bawat isa sa inyo. Dahil yun ang pinakamainam at mahal ng Allah. Ang nag-aayos ng kanilang mga ugnayan sa bawat isa. May tanong. Sinabi ng Allah, katotohanan ang mga mananampalataya, sila ang tunay na magkakapatiran. Bakit hindi sinabi na innamal muslimuna ikhwatun? Bakit sinabi dito innamal mu'minun? Anong palagay nyo? Di ba? Magkaiba po kasi ang Muslim sa mu'min. Ano? Magkaiba po ang Muslim sa mu'min. Magkaiba ang? Muslim sa mu'min. Anong pagkaiba? Ang Muslim kasi pwedeng sa pangalan lang. Pinanganak siyang tatay niya, mga Muslim. Ginawa na lang natin ngayon na pangalan. Pero ang mu'min, totoong nananampalataya talaga. Nandun sa kanya yung turo. Nasa kanya lahat. Kumbaga. Tama? Teka lang, parang nawala ako, hindi ko masyado na-get. Pakiulit mo. Kasi yung mu'min ay nandun na sa kanya ang lahat? Oo, kumbaga lahat ng utos, sugo ng Allah ay ginagawa na niya lahat. Kaya nga tinawag na mu'min nananampalataya talaga. Pero ang Muslim, may mga Muslim na hindi mu'min. Aha, mashallah. Very good. Magandang punto. Jazakallah khairan. Sabi nila, laisa kullu muslim mu'min walakin kullul mu'minina muslimun. Tama? Hindi lahat ng mga mananampalataya ay Muslim. Ganun ba 'yon? Hoy. Gusto ko kayo gisingin. Ano ba? Hindi lahat ng Muslim. Ha? Okay. Refresh. Abdul Aziz, tama ba? Ikaw ba? Parang nawawala ka na ngayon, Abdul Aziz. Uminom ka ng kape. Ha? Ginataan. Nasubrahan ba ng asukal? Ha? Hindi lahat ng mga Muslim ay mananampalataya. Ha? Nawala na si Saad. Ano yun? Oo. Ibig sabihin, para madali lang, para hindi tayo lumayo, ang mu'min, mas angat siya kaysa sa Muslim. Dahil lahat ng mga mu'min ay Muslim. Pero hindi lahat ng mga Muslim ay mu'min. Bakit? Kasi ang mu'min ay mas, kumbaga sa grado, mas angat yung grado niya, 80, 90. Okay? Ang mga Muslim lang, pero hindi katulad ng mu'min, na sinabi ng kapatid natin, na kinukumpleto lahat, nagpupursigi, nag-i-ijtihad lahat ng pag-uutos ng Allah at tunay na ginagawa ang lahat ng pag-uutos ng Allah at tunay na nagmamahalan sa kanyang kapwang Muslim. Bakit din? Sinabi din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Ang mga mananampalataya ay katulad sila ng isang gusali. Okay? Na nagtutulungan, nagbibigkis, nandoon ang pundisyon ng tibay ng kanilang samahan dahil doon sa bigkis ng kanilang ugnayan at pagmamahalan dahil sa Islam. Hindi ba? Ano pa ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Mathalul mu'minina, nabanggit mu'min, mananampalataya, hindi niya sinabi al-muslim. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaqa minhu udwun
tadaa lahu sairul jasadi bisahri wal hamma. Ano ibig sabihin nun? Ang katulad ng mga mananampalataya sa Allah, sa kanilang ugnayan, sa kanilang respeto, sa kanilang pag-aaruga, tignan nyo to respeto, pag-aaruga, yung concern mo sa kapwa mong mananampalataya, ay kasing awa at habag mo sa Kanya. Tarahumihim, rahma, ang awa, habag mo sa Kanya, at yung pagkikare mo sa Kanya, pagmamahalan, kasama na yun, ay katulad dito ng isang katawan. Isa man lang na makadama ng sakit, hapdi ng parte ng katawan mo, damay lahat. Diba? Kung matanggal ang isang katawan mo dito, matanggal ang paa, malulungkot ang kamay. Diba? Ayaw niya matanggal yung paa eh. Okay, nawala yung mata mo, malulungkot ang tinga. Ganun, kailangan kumpleto. So, ang mu'min na mananampalataya ay katulad siya sa katulad na sa kanyang pananampalataya sa kanyang kapwang Muslim, na anong habag, awa mo sa kanya ay lahat sa kanya dahil kayo ay katulad ng isang katawan. Nagkakaintindihan mga kapatid? Ang kagandahan sa Islam, mahalin mo ang kapwa mong Muslim, mamahalin ka ng Allah. Sa araw ng paghukom, Abdurrahman, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghukom, hunaka qaumun nurun fi wujuhihim wa fi libasihim walaysu minal anbiya walaysu minas syuhada faqalu man hum sifhum lana ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum almutahabbuna fi jalali. Allahu Akbar. Sa araw ng paghukom, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, may mga mukha na sila ay nagliliwanag ng mga liwanag. At ang kanilang mga kasuotan ay naiibang liwanag sa lahat ng mga taong makakapasok sa paraiso. Naiiba ang grupong ito. Na nakapasok na sila sa paraiso, ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga pananamit ay may mga liwanag. Mayroong mga kumukuti-kutitap. Kumbaga, sabi nila, o sugo ng Allah, sifhum lamna, sino ito? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi sila napapabilang sa mga sugo. Allahu Akbar. Hindi rin sila napapabilang sa mga syahid, sa mga syuhada. Ngunit sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, alalaong baga ang kanilang gantimpala, ang kasing tulad nila ay ang mga syahid at ang mga syuhada. Na ang mga syahid at mga syuhada, yan ang mga anbiya at mga syuhada, yan ang pinakamataas sa Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Pero parang halos katulad sila. Pero hindi sila napapabilang dun. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ng isang sahaba, anong dahilan? Sabi ni Propeta, dahil sila ay nagmamahala ng bawat isa sa kanila para lang sa Allah. Ya Allah, ipabilang nawa kami. Tatawagin ng Allah sa araw ng paghukom, hindi niya sasabihin, nasaan yung mga jama'at tablig, nasaan yung mga ikhwan, nasaan yung mga salafi, nasaan yung mga taga Cebu, nasaan yung Maranao, Tausug, Yakan, unsay iming tribu, bisag, unsakat, ya, Amerikano, unsaman. Dili siya mangnawag parehas ana. Magsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, nasaan ang mga tao na nagmahalan para sa akin? Ya Allah, kami ya Allah ang nagmamahalan para sa iyo. Iba-ibang tribu. Hindi kami nagtitipon dito dahil sa ginataan, kape, dito dahil mahal namin ang Quran. Mahal namin ang kaalaman. Ya Allah, saksihan kami. Allahumma amin. Dagdagan mo, Ustad. Yung sa hadith na yun, na magkakaroon ng liwanag, sino pa yun? Sila yung mga tao na sila ay nagtitipon-tipon para sa Allah. Allahu Akbar. Mga kapatid, itong mga katangian na to napapaloob sa atin ngayon. Kung totoong mahal mo ako, mahal kita para sa Allah, kasama na tayo dun. Kung totoo na nagtitipon tayo para sa Allah, kasama pa rin tayo dun. Pangatlo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mutazawiruna fillah. Sila yung mga nagbibisitahan para sa Allah. Ang ibig ko sabihin sa pagbibisita, magbibisita ka sa kapwa mo para sa Allah. Ya Allah, bibisitahin ko siya, kukumustahin ko siya. Huwag yung mauuna na, ya Allah, bibisitahin ko kasi mag-utang ako sa kanya. Ya Allah, gusto ko lang masaya, malungkot ako ngayon, pupunta sa kanya kasi siya, joker, makatawa ako. Huwag yun.
Siguro mga second reason na yun. Pero pinaka-peak ay bisitahin mo para sa Allah. Allahu Akbar, mga kapatid. Dahil siya ay Muslim, of course. Ngayon, balikan natin ang aya na ito. Ang tunay na magkakapatiran, sabi ng Allah, ay ang mga mananampalataya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tinawag na naman ng Allah. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Bago natin isa-isahin, kunin natin para makuha natin yung idea. Ano ang dahilan ito na koneksyon niya dito sa mga mananampalataya? Sabi ng Allah. Sino makakaalala sa inyo? Pag narinig natin, sabi ni Ibn Mas'ud, Ya ayyuhalladhina amanu, ano yung dalawa na dapat isipin ng isang mananampalataya? Nakuha natin yun. Adaban bin babil muraja'ah. Merong may pinaka-importanting ipapapaalala o ipag-uutos ang Allah. Pangalawa, mayroon siyang pinakamahalaga na sasabihin na babala na ipagbabawal. Dalawa lang. Sabi ni Ibn Mas'ud, pag narinig mo yan, ya ayyuhalladhina amanu, ikaw na isang Muslim, sa'yo yan, para sa'yo yan. Unang isipin mo, mayroong ipapabatid na sagrado na pag-uutos ng Allah. O di kaya ay mayroon siyang sasabihin na ito'y iiwasan at ito'y haram na ibibigay na babala. Di ba? So ngayon dito, ito ay babala. Ito ay pag-uutos na haram na dapat iwasan. Di ba? Sa Quran marami. Ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. O kayo na mga mananampalataya, pag kayo ay nagdarasal, pag-uutos ng Allah, faghsilu wujuhakum, ugasan ninyo ang inyong mga mukha. Pag-uutos di ba? Ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Pag-uutos ng Allah, o kayo na mga mananampalataya, pag dumating ang araw ng Jum'a na kayo ay magdarasal papunta sa masjid, udhkurullaha katsira. Alalahanin ninyo ang Allah. Pag-uutos. Dito hindi pag-uutos kundi pag-uutos na iwasan ng haram. So sa atin ito bilang mga mananampalataya, katotohanan ang mga tunay na mananampalataya ay sila ang tunay na magkakapatiran. Ayusin ng bawat isa sa kanila anuman ang hidwaan na ito ay kanilang hindi pinagkakasunduan. Sinong mag-aayos? It's either sila or ibang third party na sila ang mag-aayos. Usually, yun ang nangyayari, di ba? Nag-away yung dalawa, nag-away yung mag-asawa, kailangan may third party na mag-initiate.
Kasi kung kayo lang, minsan nandyan yung pride, nandyan si Satanas, huwag ka makapag-ayos. Hindi, kailangan may third party. Yung third party na mag-aayos, yung marunong, yung may hikma. Huwag ka makipag-ano sa mga marites. Mamaya sasabihin pa niya, oh, huwag ka na makipag-ayos dyan, loko yan, tarantado yan. Nga. Wala na, nawala ng patutunguhan ng pag-aayos dahil iba ang mag-aayos sa inyo. Wattaqullah, katakutan ninyo ang Allah, la'allakum tattaqun, dahil ang pagkatakot ninyo sa Allah, ang tunay na pagiging matakutin sa Allah, ay magkakaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ng habag. O kayo na mga mananampalataya, la yaskhar qawmun min qawm. Huwag na huwag ang isang pamayanan o ang iba sa inyo ay sukhriya. Itong sukhriya o yaskhar, ito yung sinasabi natin na pangungutya, panghahamak. Allahu Akbar. Pangungutya, panghahamak, pang-iinsulto, pagmamaliit. O kayo na mga mananampalataya, huwag maliitin ng bawat isa sa inyo ang iba sa kanila. Min qaum asa ay yakunu khairan minhum, dahil baka ang inyong minamaliit, kinukutya, inahamak, ay mas sila ang mainam kaysa sa inyo. Subhanallah. And this is very clear. Di ba? Minsan, kinukutya mo, gito, ganyan, hindi mo alam, siya pala ang pinakamarangal. Siya ang pinakamahal ng Allah. Siya ang pinakamabuti kaysa ikaw. Khairan minhum. Wala nisa, Allahu Akbar, very specified. At wag din ang mga kababaihan, ang kanilang kapwa na mga kababaihan ay magmaliit sa kanilang mga katulad nilang mga kababaihan. Bakit kaya? Bakit na-specify yung mga babae? Sila yung Oy, mag-ayos kayo na magsalita. May mga babae dito na nanonood. Ha? Mataas yung pride na mo. Mataas daw ang pride ng mga babae. Magsasabi niya dun. Sabi niya, oh sister, hindi yan sosyal. Tayo lang ang sosyal. Yan. Astaghfirullah. Pag malilit yun eh. Akala mo ikaw lang yung maganda yung pamilya mo, akala mo ikaw lang yung meron, akala mo ikaw lang yung naka-Louis Vuitton. Tapos siya, hindi siya naka-Louis Vuitton. Iba yung akwan niya, yung bag niya, binili lang niya sa Haraj. So, subhanallah, alahas yan. Yung mga pangungutya, yung pagmamataas, ang punto rito mga kapatid, huwag kayong magmaatasan, sabi ng Allah. Magpakumbaba kayo ng mga kababaihan sa kanyang kapwang kababaihan. Dahil hindi nyo alam ang inyong kinukutya o ang inyong minamaliit ay sila ay mas lamang at sila ay kahabag-habag sa Allah kaysa sa inyo na insulto. Ya Allah, Ya Rabb. Mamaya kukunin natin sino yun, anong mga dahilan nun. Sabi ng Allah, wala talmizu anfusakum, at ang inyong mga sarili, huwag nyo insultuhin ang bawat isa sa inyo. Insultuhin mo, hahamakin mo siya, ipapahiya mo siya. Yan. Ito ngayon, itong nagpapahiyaan na mismo sa social media. Di ba? Pwede mo naman i-private. Tapos, pinapahiya mo na siya. Wala tanabazu bil alqab, at huwag na huwag ninyong hayaan na tawagin ang inyong mga kapwa-tao, kamag-anak, kaibigan, kapwang Muslim o hindi Muslim, na kayo ay, of course, this is for Muslim, di ba? Pinag-usapan natin ngayon, mga Muslim, mga mananampalataya, huwag silang tawagin sa kanilang mga palayaw na ayaw nila yun, yung palayaw na yun. Hindi nila gusto yung tungkol sa kanila. Halimbawa, pangalan niya si Muhammad, di ba? Muhammad. Ayaw na niya ngayon ng Muhammad. Anong gusto niyang tawagin? Michael. Ako na ngayon si Michael, wag Muhammad. Wallahi mga kapatid, napakalaking pagsubok ito ngayon sa ating umma. Muslim ka, Muhammad pangalan mo, napakaganda, ginagawa mo ng social, gawin mong Michael. Ha? Farouk.
Wag di ako kakibituloy sa Farok. Bakit? Ano? Proxy. Yan. Nawala na. And this is the reality. We are facing it right nowadays. Di ba, bro? Okay. Kung yun ang gusto niya proxy, ayaw niya ng Farok, tawagin mo proxy. Kasi itong nandito eh. Kung ano ang gusto ng tao na itawag sa kanya, yun ang itawag nyo. Kasi mag-aaway kayo, mainsulto siya, magagalit siya sa'yo, magkakaroon ng putat galit ang bawat isa. Pero ang pinakapunto rito, bro, yung wala tanabazu bil alqab, minsan may mga palayaw ng mga tao na ito ay ayaw nila. Ang isa sa mga ibig sabihin dito, kung halimbawa yung tao, ang kanyang katangian, bansot, maliit. Hoy, bansot! Yan, hindi pwede. Haram. Pinagbawal ng Allah. Pilay, bulag. Yung kuwan mo, ito yung mata mo, kuwan. Malay mata, bulukad. Yan. Allahu Akbar, napakalaking kasalanan yan. Sasabihin mo yan sa isang tao. Malaki na nga yung mata niya, tapos sabihin mo pa, bulukad, malaki ang mata mo. Di ba? Minsan ba sa tawagin niya, ikaw, paslight paslight. Ipinagbabawal yan ng Islam. Sabi ng Allah, bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kasidhi-sidhi sa Allah ang mga pangalan na ito na inyong ipinapamalas, ipinapakita sa kanila na ito ay pagiging fasik, pagiging makasalanan kayo. Fasik kayo, makasalanan kayo sa inyong pangungutya, sa inyong panginginsulto, pangahamak sa kanila pagkatapos ng kayo ay nagabayan. Kasi mga mu'min ang pinag-usapan dito eh. Kaya ba'dal iman, pagkatapos na kayo ay bilang ng isang Muslim. Ibig sabihin mga kapatid, may mga Muslim, may mga mu'min, mga mananampalataya, ganito ang kanilang ugali. Siguro ako minsan, kayo rin minsan, kahit sino sa atin, wali'audhu billah, ito ay para sa atin lahat. Kaya dapat itong iwasan. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ang sino man na hindi magtawbah, magbalik loob sa Allah, ay sila ay kasapi at kasama sa mga taong mga mapanghimagsik, makasalanan, makatampalasan, lumabas sa guhit. Dahil zalim, ba? Makasalanan siya dahil sa mga ginagawa niya. Pangalawang aya, sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann. O kayo na mga mananampalataya, lumayo kayo ng maraming paglayo na huwag kayong lumapit doon sa pagkakaroon ninyo ng mga panghihimala. Panghimala? Pagdududa? Panghihimala. Tama. Panghihinala. Yun. Ano, sabi ko panghihimala? Mali. Panghihinala. Yung magkaroon ka ng mag-isip, ito na naman si Kwan, no? Astagfirullahaladzim. Ikaw na nagbigay. Nakita mo lang yung tao, ngumiti na sa'yo, iba nang inisip mo. Pinagbawal ng Allah na huwag kayong magkaroon ng maling paratang panghihinala sa inyong kapwa-tao. Inna ba'dha dhanni ithm, dahil katotohanan ang iba sa mga panghihinala na ito ay kasalanan. Kung manghinala ka ng tama, maaari hindi ka makasalanan. Kasi maaari tama ka. Pero dapat mahiwasan dahil ang mga iba sa mga panghihinala ay ito ay kasalanan. Which is marami at madalas na tayo ay nagkakasala dahil sa mga maling hinala natin sa ating kapwa-tao. Wala tajassasu, na tajassas. Wala tajassasu ay la tattabi aw la yatba'u awratu akhika. Ibig sabihin ay huwag kayong magmanman sa inyong kapwa-tao, sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga baho, sa kanilang pagkukulang. Huwag kayong mag-spy, huwag nyo sundan, huwag nyo alamin ang kanilang mga sekreto. Ibig sabihin huwag kang epal. Yan. Wala tajassas. Yung tajassas, yung nag-spy ka, ano sa Tagalog yun? Nagmamanman. Di ba? Naninilip. Masya Allah, naninilip. Na kanina, nakita ko sa Facebook, astaghfirullah wa atubu ilayh, nakakatawa talaga. May isang pusa na parang curious yung pusa. Sabi niya, ano yun? Tapos gumanon siya dun sa bintana,
Tapos nakikinig siya dun sa nag-aaway ng mag-asawa. Oh, sabi ko, subhanallah, pati na rin yung pusa ginawa nilang mga marites. Itong mga tao na ito. Pero natawa ko kasi yung mukha ng isang pusa ay totoo na nakikinig. Uy, anong pinag-aawayan nila? Sabi ko, subhanallah, ito yung mga marites ng mga tao. Na minsan may nag-aaway, minsan may nakita. Naunan doon agad, gusto tignan, gusto magtanong. Akhi, ano ba ang sa Islam? Min husnil islami almar o tarku malayani. Ang pinakamabuti sa Islam ay ang tao na iniiwasan niya ang mga bagay na hindi magbibigay ng benepisyo sa kanya. Kung wala kang benepisyo, mapupulot na aral, iwasan mo. Bakit kailangan mo pang, ano bang nangyari? Sino bang may kasalanan? Bakit niya yung ginawa? Hindi man na matapos yung ano. Ibig sabihin, masyado kang pakialamero. Wala tajassasu. Allahu Akbar, dito napapasok ang isa sa pinakamalaking kasalanan na kasama sa kabair, dunub, na hindi namamalayan ng mga tao. Sabi ng Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da, at huwag ninyong libakin, siraan ang inyong kapwa-tao na mananampalataya. Ano pa yung salita sa Tagalog na paglilibak? Meron pa ba? Wag kayong manira ng puri. Wag kayong maglibak, wag niyong siraan. Tama na 'yun. Ang inyong kapwa, dahil sabi ng Allah, patanong, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu? Gusto ba ng bawat isa sa inyo na kinakain niya ang lamang, hindi namang lamang loob, hindi lamang loob, al-lahm. Ang lahm, tama, yung lamang loob, karne, di ba? Hindi naman sinabi dito skin eh. Subhanallah, a'udzubillah. Ang karne o ang katawan ng tao na ito ay buhay na buhay. Ay hindi, ya'kulu lahma akhi maitan, patay. Patay na yung tao, hinalintulad ng Allah, na pag siya inililibak mo, namatay siya, kinakain mo ang kanyang balat o ang kanyang lamang loob. So sa po yan na pagkinika. Anong dahilan? Kasi nilibak mo siya. Anong dahilan? Dahil siniraan mo siya. Anong dahilan? Hindi ko alam sa buhay mo. Bakit gusto mo yun siya na siraan? Tapos na yun. Di ba bro? Wallahi Quran ito. Quran. Ang Allah ang nagsabi, iwasan dahil ito ay haram. Napakalaking kasalanan at halimbawa nito ay para mong kinakain, fakarehtumu, at ito ay inyong kinamumuhian. Ayaw na ayaw nyo. Which is correct. Sino ba naman kakain? Di ba sa Islam, bawal na kumain ng isang hayop, tupa na namatay. Karni na patay na. Di ba? Kailangan kakainin yan, buhay pa siya, katayin mo, yun, pwede, halal. Pero yung mga patay na siya, nagkasakit, na aksidente o whatever, hindi pwede kainin. Bawal yun sa Islam. Pinagbabawal yun. Sabi ng Allah, فَكَرِحْتُمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ, katakutan ninyo ang Allah, ang inyong tagapaglikha o kayo na mga mananampalataya sa mga nabanggit na ito. Innallaha tawwabur rahim, dahil kung kayo ay tunay na matakutin sa Allah at magbabalik loob sa Allah, katotohanan siya ang Allah na tunay na nagbibigay ng gantimpala at tunay na mahabagin at maawain at nagpapatawad sa kahit sino. Nakuha niyo mga kapatid? Balikan natin ng isa-isa anong nangyari dito. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaum. Yung pagmamaliit mo sa mga tao. Mga kapatid, ang bawat tao, may kanya-kanya tayo. Hindi mo dapat insultuhin ang isang pamayanan. Ang isa sa tafsir dito, yung mga mayayaman, huwag nilang insultuhin, maliitin ang mga mahihirap. Allahu Akbar. Wallahi sa isang tafsir na sinabi doon ni Ibn Mas'ud, sabi niya, ay la yaskhar al-aghniya haula'il fuqara.
Ang mga mayayaman na binigyan ng Allah ng yaman, kailanman ay huwag na huwag niyong maliitin, insultuhin ang mga mahihirap. Bakit kaya mga kapatid? Kasi mahirap ka na, di ba? Minsan, nalulungkot ka. Tapos, insultuhin ka pa ng isang mayaman. May mga mayaman na sabi niya, magkano ka ba? Peray arga yan, nari. Magkano siya? Bibilin daw niya ng yaman niya. Pang-insulto yun. Napakalaking panghahamak yun sa isang tao. La yaskhar, ipinagbawal ng Allah na ikaw ay mayroon o di kaya ikaw ay matalino. Insulto mo, bobo naman talaga ito, hindi maka-gets. Yan. Wallahu Akbar. Huwag ka makipagkaibigan dyan. Bobo yan, magiging bobo ka pa. Subhanallah, binigyan ka ng Allah ng talino, insultuin mo yung kapwa mo tao. La yaskhar, huwag maliitin. Dahil hindi mo alam, yung minamaliit mo na yun, yung mahirap na yun, yung pangit na pagmumukha na yun, yung mahirap siya na hindi mo kauri, ay kalugod-lugod sa Allah kaysa sa'yo. Naalala nyo yung kwento kay Julaybib? Pinakapangit talaga. Alam nyo, mga kapatid, subhanallah, buti pa si Julaybib. Kasi alam niya ang sarili niya. Alam ni Julaybib ang sarili niya. Mamaya, ikokoreksyon na naman tayo ng mga Maranaw. Hindi yan si Julaybib ka, si Juwaybir. Oo, sa Maranaw na Juwaybir, aka-pronounce nyo ron. Juwaybir, Julaybib, sim-sim, sawa-sawa na yun. Isa lang yun. Si Julaybib o si Juwaybir, sa mga Maranaw, silang nagbigyan ng pangalan niyan. Ang totoo sa hadith, nabanggit Julaybib. Napakapangit niya. Napakamahirap niya. Napapabilang sa maliit na pamilya na hindi kilala. Pero wallahi, dito ako naman mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kinakaibigan niya, malapit si Propeta sallallahu alaihi wasallam saan? Doon sa mga mahihirap. Kung sino si Propeta sallallahu alaihi wasallam na tunay na mapagkumbaba, gustong-gusto niya na kumakain na kasama niya ang mahihirap. Allahu Akbar. Binabati niya ang mga bata at nagdudua at nakikipaglaro sa kanila. Makita mo si Propeta na hindi mo siya kilala na siya si Propeta Muhammad na kasama ng mga kalalakihan, itatanong mo, saan ba dito si Propeta? Hindi mo makikilala sa tunay na pagpapakumbaba niya. Minsan biniro-biro niya si Julaybib. Oh, Julaybib, ano? Gusto mo bang mag-asawa? Allahu Akbar. Sino ba naman ngayon nga sabihin sa inyo na gusto mo mag-asawa? Kayo na mga yung binata, ha? Huwag na kayo na may mga asawa. Sabihin sa'yo, gusto mo mag-asawa? Sasabihin mo sa Maranaw na, sana riyamat eh. Ha? Sabi ni Julaybib, sugo ng Allah, mayroon pa ba sa itsura kong ito? Subhanallah, alam ni Julaybib ang sarili niya. Mayroon pa ba sa itsura ko ito na may tatanggap? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, bukas na bukas din, sabihin mo sa pamilya na yan na ikaw ay pinarating ko doon na pangangasawain ng kanilang anak. Pumunta si Julaybib kasi pag-utos ng Propeta at hindi siya yung taking for granted. Ano ba sa Tagalog taking for granted? Hindi siya mapagsamantala dahil sinabi ni Propeta, ganun siya. Hindi. Sumunod siya sa utos ni Propeta. Assalamualaikum. Oh, sabi ng tatay, sino ka? Ako po si Julaybib. Oh, bakit? Si Propeta po, pinapunta po niya ako rito dahil yung kamay po ng anak ninyo ay pangangasawain ko. Sabi nung nanay, kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tagal, sige, very welcome. Pero nung sinabi niya na ako po ang pinagutusan ni Propeta na asawain ng inyong anak, sabi ng nanay niya, ano? Hindi mo ba kilala itong anak namin? Isa sa pinakamagandang babae ngayon dito, ngayon sa ating syudad, sa ating pamayanan. Hindi mo ba alam ang pamilya namin? O kung baga sa Maranaw na pangingisyon namin kaki? Ha? Di na nang kada sa Maranaw. Itanong nyo kami, saan kaming galing na lahi? Ha? Baka kala mo, binabasta-basta mo lang kami? Subhanallah, ang mga may mga kalahi pala ang mga ibang tribo, mga Maranaw katulad nung sa mga iba. Ang punto rito, mga kapatid, yung pagmamalaki. Sabi niya, narinig ng dalaga. Umalis si Julaybib, walang nagawa kasi siyempre ininsulto, hindi ka tanggap. Ang pangit-pangit mo kaya ikaw mag-asawa dito, mahirap ka pa.
narinig ng babae. Sabi niya, ina, aking dakilang ama, ang utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay tatanggihan ninyo? Allahu Akbar. Sana may mga babae ngayon na ganyan, ano? Ang utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tatanggihan nyo. Wallahi, aking dakilang ina at ama, masunurin ako sa inyo. Pero kailanman ay hindi ko susuwayin kung ano ang gusto ni Propeta na gusto mag-asawa sa akin. Papayag ako kay Julaybib na hindi nyo tatanggapin dahil ito ay utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mangunguna si Propeta kaysa sa inyo na aking mga magulang. Wallahi, sa madaling salita na ikasal siya, mga kapatid. Kasawi ang palad nakipaglaban sa oras na yaon si Julaybib at siya ay nasyahid. Namatay si Julaybib. Nung namatay siya, dito sabi ni Propeta, tingnan mo pagmamahal ni Propeta sa kanyang mga kasamahan. Aynal Julaybib, namatay. Hindi niya tinanong si Abu Bakar, si Omar, nasaan yung mga kasapi kasama niya. Itinanong niya si Julaybib dahil alam niya bagong kasal lang si Julaybib at pinapanawagan ang pakikipaglaban, digmaan para sa Allah. Nangunat si Julaybib na usugo ng Allah, hindi muna ako tatabi sa asawa ko, gusto ko muna yan. Namatay siya, syahid. Nung nakita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung namatay siya, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hada Julaybib, ana minhu wa huwa minni. Ito si Julaybib na siya ay sa akin at ako ay sa kanya. Sa bikis ng kanyang pagmamahal sa isang mahirap, dukha na pangit na tao. Mga kapatid, hindi ang sukat natin sa Allah ay dahil sa yaman mo, dahil sa pamilya mo, dahil sa talino mo, dahil sa kung anong meron ka marangya. Ang sukat natin sa Allah na pinakamarangal sa Kanya ay kung sino ang may pinakamatakutin sa atin, na laging masunurin at nag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ipabilang tayo doon ng Allah. So yan ang nangyari. Sa la yaskhar qaumun min qaum, wala nisa'u min nisa'. Teka lang. Nangyari din dito sa yaskhar. Sa kapanahunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan si Abu Dhar al-Ghafari, nagkaroon sila ng alitan pagsasagutan ni Bilal ibn Rabah. Si Bilal ibn Rabah, maitim, tama? Nung nagalit ng si Abu Dhar al-Ghafari, sabi niya, ya ibna Sauda, o ikaw na anak ng maitim na babae. Sinumbatan niya. Mga sahaba yun, mga kapatid, ha? Mga sahaba, nangyayari yun sa kanila. Kasi tao sila eh. Katulad natin, pag sobra ng galit mo, makapagsalita ka ng hindi mo alam bakit mo yun nasabi. After magalit ka, mawala yung galit mo. Oh, nasabi ko pala yun kasi ang bibig na ito, marites. Hindi mo mapigilan eh. Ngayon, anong nangyari? Si Bilal ibn Rabah, hindi mapakali. Wallahi, hindi ko to maayon kung di may parating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pumunta siya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta, anong nangyari? Binanggit po niya sa akin na ako po ay anak ng isang aking ina na maitim. Alam mo, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dhar al-Ghafari, aabartahu li ummi, isinumbat mo sa kanya ang kanyang ina? Innaka mru'un fika jahiliya. Ikaw pa rin, Abu Dhar, nandyan pa rin sa puso mo, sa personalidad mo, ang pagiging mangmang noon. Pinagalitan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun siya kapatas sa kanyang mga sahaba. Although si Abu Dhar al-Ghafari, mayaman, laging sumusuporta kay Propeta, malaki ang kanyang pamilya, hindi yung naging angat kay Propeta. Kinampihan niya si Bilal na walang pamilya, maitim at mahirap. Hindi dahil ikaw ay mayaman, Abu Dhar al-Ghafari, sasabihan ko si si Bilal na magsabar ka na lang kasi mayaman yan eh, maimpluwensya yan eh, sumusuporta sa atin yan sa Islam. Hindi ganoon si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabihan niya mismo, humingi ka ng tawad kay Bilal na ininsulto mo, pati ang kanyang ina ay iyong dinamay. Wallahi, si Abu Dhar al-Ghafari, mga kapatid, ang kanyang mukha inilatag sa lupa. Sabi niya, ya Bilal,
Hindi kailanman ako tatanggalin ang mukha ko sa lupa hanggat hindi mo tapakan. Pagpapakumbaba ng mga sahaba, hinalikan ni Bilal, umiyak, hindi ko kailanman tatapakan ang mukha mo o kapatid ko sa Islam. Tinapos nila ang ginawa nila. Faaslihu bayna akhawaykum. Tapusin ninyo ang anumang inyong mga hindi pagkakasunduan. Mga kapatid, kung tayo minsan nagkakaroon, mag-aasawa, magkakapatiran, magkakamag-anak, kung sino yung unang hihingi ng kapatawaran, wallahi mas mahal yun ng Allah. Mahal ka ng Allah. Ayun yung sa mga kalalakihan. Panginsulto, wag hamakin. Wan nisa. Sino yung mga nisa? Yung mga kababaihan. May nangyari din? Oo. Nangyari din sa kapanahunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang isa sa kanyang mga asawa, si Aisha. Subhanallah, si Aisha radhiyallahu anha, isa sa mga pinakamamahal niya, si Aisha radhiyallahu anha. Ngayon si Aisha, parang mayroong nasabi si Propeta na nasabi niya tungkol kay Safiya, si Safiya na isa sa mga asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ni Aisha, Safiya na lang na binabanggit mo, yung kasir na bansot na babae, asawa mo. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Aisha, innaka kulti kalaman. Isang ibig sabihin nun, sabi niya, O Aisha, iwallah, nagbitiw ka ng salita, ang dura na salita na sinabi mo, ito, pag ito ay nailatag, napunta sa dagat, iitim ang buong dagat, dahil sa salita mo na pangungutya, at panginsulto at paglilibak sa asawa ko na si Safiya. Mga kapatid, alam nyo ang tao, maski anong itsura niya, wag mo isumbat, wag mo minsan kasi may mga tao na sinasabi nila, yung si Ustad Amrullah, yung pandak, yun, ganon yun. Okay lang yun, tanggap ko yun. Pero ang sinasabi pala rito, maski kung ano yung itsura ng tao, wag mo sabihin, wag mo ipamalas, ipinagbabawal. Tingnan mo mismo si Propeta, ang gusto iparating doon ni Aisha, totoo naman na ang asawa mo si Safiya, maliit na babae. Pero maski ganun, kasi papasok tayo dito mamaya sa riba, ang riba, kukunin natin. Minhun, wala talmizu anfusakum bil alqab, wala talmizu anfusakum, wag insultuhin ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa Muslim. Panginsulto sa kanya. Wala tanabazu bil alqab, wag niyong tawagin siya. Katulad dito, tinawag niya, di ba, ano siya, maliit? Bawal yun. Bawal mo sabihin, maski ano siya. Minsan sasabihin natin, paano ko ba yung makikilala yung malaking mata, na yung isang mata niya na nakaganyan? Tapos yung isa dito ganun, Allahu Akbar. Insultong malaki yun. Kasi para mong kinukoreksyonan, Brother Ali, yung paglika ng Allah sa kanya. Di ba? Pasalamat ka, nakakalakad ka. Siya, kung ganun siya, insultin mo dahil yung pagkalika ng Allah sa kanya. Wala tanabazu bil. Dahil sa pamamagitan nito, ang inyong pagpasok sa Islam, magiging fasik kayo, magiging makasalanan kayo pagkatapos kayo ay nabigyan ng pananampalataya. Pero binibigyan tayo ng Allah ng kapatawaran at habag. Waman lam yatub faulaika humud zalimun, ang hindi magtawbah, magbalik loob sa Allah ay kasama sila sa mga mapanghimagsik, makasalanan. Ngayon, ito ang katanungan ngayon, Abdurrahman. Tawbah. Paano ka magtatawbah? Yung nilibak mo. Di ba? Ha? Ano? Paano ka magtatawbah dito? Hindi ka ng tawad sa ano. Kung sino yung taong... Kung sila Ismail? Sino? Jibril? Maghingi ng tawad sa nilibak mo. Malayo na siya bay. Tuad dito siya sa Cebu na nakadiri sa Riyadh. Maghingi ng tawad sa Allah. Ha? Diretso, maghingi ka sa Allah. Yung sinabi mo sa kanila paglilibang sa kanya is gawin mong mas makakabuti sa kanya. Kumbaga,
siya pag nasabi mo na mabuti siya, ganito siya. Babaguhin mo, pupurihin mo siya. Pupuri. Alam mo, sabi ng mga iba, the damage has already been, ano ba tawag doon? Narinig ko yun minsan kay Omar Peñalver eh. Siya Omar Peñalver. The damage has already been damaged. Hindi na may balik eh. Nabasag na yung baso. Yung baso na glass, pag nabasag na yan, maski ano pang scotch tape na ilagay mo, makikita pa rin yung athar, di ba? Kasi nasaktan na eh, lalo na pag nasaktan mo ang puso. Mga kapatid, ang pagtatawba, maghingi ka ng kapatawaran sa kanya. Nandito ka sa Riyadh, nandito siya sa Cebu, tawag ka sa iya, anong silbi ng cellphone mo? Ikaw, Jibril, tawag ka, bye, nagkuan man ko nimo, ngano man, naglibak ko man nimo, ngano man, anong sinabi mo sa akin? Sinabi ko sa iyo na ikaw na ganito, ganyan, ganyan. Totoo yan, walang iya ka, pre, sinabi mo yan sa akin. At least alam niya ano yung nilibak mo sa kanya. Minsan bro, maraming naghihingi ng kapatarawan, lalo na sa mga maranaw, siniraan niya, ninakaw yung lupa niya, lahat, adong rirelatan, wow, why, rirelatan, magpatawad daw sila. Nagpapatawad sa anong patawad? Di ba? Kailangan iano mo yun. Minsan may nagsiano sa akin, Ustad, Alim, Sheikh, marirelatan mo. Biniri ko kasi alam ko, kaibigan ko yun eh. Sabi ko, marirelatan mo, inshallah. Tunay prila ka na ka. Ano yung dapat akong ipatawad sa'yo? Dinarensa ko siya, anong pinapatawad ko sa'yo? Allahu Akbar, napaisip siya ngayon. Oo nga no, dapat sabihin ko sa'yo kung bakit ako hingin ng kapatawaran sa'yo. Isang araw kasi nalibak kita. Oo. Sabi ko, anong paglibak mo sa akin? Gusto ko lang malaman. Sabi niya, hindi, basta ipatawad mo na lang sa akin yon. Sabi ko, inshallah, pinatawad na kita. Kung nilibak mo ako, ano man ang nilibak mo sa akin, alhamdulillah. Alam niyo mga kapatid, mga taong nililibak, so di pa magantan, nababawasan sila ng kasalanan. Napupunta sa'yo, kinakain mo ang kanilang laham. Kinakain mo sila. Ang patay na sila, kinakain mo. So kailangan magbalik loob sa Allah. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathira. O kayo na mga pananampalataya, iwasan niyo na mag-isip ng maling panghihinala sa tao. Bawal yun sa Islam. Minsan sa kapatid mo, pagkakapatiran, minsan pati sa mag-aasawa, magsalita yung asawa mo, hindi yun ang ibig sabihin niya, mag-aaway na kayo nun. Bakit? Dahil sinasabi niya, iba nang inisip mo. Which is, wallahi, tayo yan. Ako mismo ganun. Na-encounter natin yung ganun. Kailangan magbigay ka pa rin ng beyond reasonable doubt. Magbigay ka pa rin ng, maari nagawa niya yun. Kasi ganun, di ba? May ipinautos sa'yo ng asawa mo. Dumating ka, wala. Tapos asawa mo, galit agad. Bakit hindi mo ko na doon? Napagod na ako dito sa pagluluto. Tapos ganito. Dapat ikaw na misis, isipin mo, kaya hindi niya nabili dahil may nadaanan siya, pumunta sa school, pumunta doon sa mga bata, traffic, ganyan. So magbigay pa rin ng para walang pag-aaway. Ha? Inna ba'dha dhanna ithm wala tajassasu, mga kapatid, yung pagmamanman doon sa tao sa kanyang sekreto. Minsan may mga sekreto na kayo lang na ayaw malaman ng iba. Huwag mo na alamin. Uy, nag-usap sila, secret. Ano ba yung sekreto nyo? Kalalaki mong tao, ano ba yung sekreto nyo? Mga Arabo, anong sinasabi ng mga Arabo? Mabalo ka ish. Madakhil inta. Bakit ka pumapasok? Anong pakialam mo? Di ba? Para pakialam meron kayo. Pinakaayaw ng tao, pinapakialaman siya sa buhay niya. Wallahi, babae, lalaki yan. Bigay mo respeto sa kanya. Kung saan siya, ano yung gusto niya, anong masaya siya, ibigay mo. Huwag mo panghimasukan, huwag mo insultuhin, huwag mo manmanan saan siya. Yung iba, astaghfirullah, may kinwento sa akin, bro. Sabi niya, uy, nakita ko si ano. O anong ginawa? Si ano. Nakita ko sa mall, may kasama. So, inabol namin. Sabi niya, puntahan natin. Sino yung kasama niya? Ako naman, nakinig naman ako. Sabi ko, ano? Totoo. Tapos, sino yung kasama? Ay, wala pala. Bus lang pala niya yun. Sabi ko, astaghfirullah, magtawba kayo sa Allah.
Nagbigay na kayo ng maling paratang pangkahulugan sa kanya. Di ba? Bakit? Nagkaroon na kayo ng kasalanan. Ay, oo nga, astagfirullah. Taubat. Tingiraw siya may sombrano. Taubat. Gagano ba sila? Mga kapatid, subhanallah, nasaan tayo sa mga turo ng Quran? Ang tunay na magkakapatiran, ito dapat sila. Iniiwasan ang pag-iisip ng masama, ang paglilibak, wala yaghtab, wallahi ulitin ko. Pinakamalaking kasalanan na kasama sa kabairud dunub ay ang paglilibak sa kapwa, paninira ng puri. Maraming mga tao na nasiraan ng puri dahil sa dila na makati ng isang tao. Maaaring totoo nangyari, maaaring hindi totoo. Pero kung totoo na nangyari, bakit mo pa rin ito kailangan ito na sabihin? Di ba? Samantala ang sinabi ng Islam, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fi yaumil qiyamah. Ang sino man takpan niya ang baho ng kanyang kapwang Muslim, tatakpan din ng Allah ang kanyang baho o kanyang kasalanan dito sa mundo o pati sa araw ng paghukom. Maski totoo yung nangyari. Ikaw halimbawa, tao, nagkasala, marupok, nangyari sa iyo yun, hindi mo na may balik eh. Kadar yun ng Allah. Sinadya mo o hindi, kadar yun ng Allah. Gusto mo na ibinabalita, di ba? Napakalaking kasalanan, wallah. Kailangan natin magtawba sa Allah. Kasi walang makukuha doon. Walang makukuha doon. So, hingi ka ng tawad sa kanya? Na hindi kanya kilala, nilibak mo? Dito sa social media, ang dami-dami. Hindi niya kilala, hindi niya kamag-anak, nalibak niya dahil lang doon sa mga istorya na yan. Samantala, mismo ang Allah nagsabi, wala, may isa dito kasi. Alam mo yung pag-iisip ng masama? Minsan si Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang gabi, isa sa kanyang mga kasama ay isa sa kanyang asawa kasama niya. Nung sila ay palakad na, napansin ni Propeta na may 2 o 3 lalaki na nandito sa likod na nagmamanman. Alam nila si Propeta yon. So hindi sila mauna-una dahil nahihiya sila kasi ayaw nilang mauna sila kaysa sa Propeta. So nandito lang sila sa likod. So sabi ni Propeta sa kanyang asawa, huminto muna tayo. Sabihan ko ang mga kalalakihan na ito, sabihan ko sila. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, mauna na kayo. Walang kasama ang sugo ni Allah maliban sa ang kanyang asawa na si. Sinabi niya yun. Nagsabi ang kanyang mga sahaba, astaghfirullah wa atubu ilayh, o sugo ng Allah, hindi kami nag-isip ng masama, patawarin nawa kami ng Allah, makikiraan. Umalis. May katanungan dun. Bakit yun sinabi ng propeta? Ha? Masama ang mga tao. Kasi sa totoo lang tayo rin nakakapag-isip ng masama. Gustuhin natin o hindi, makita mo yung tao, makita mo ano siya, sino kasama niya, ganyan. Mag-iisip ka na, magbibigay ka na ng conclusion. Tingnan mo ang turo sa atin ni propeta. Wala, sinabi niya yung totoo. Mauna na kayo, ang kasama ng sugo ng Allah ay ang isa sa kanyang mga asawa. So, at least yung mga tao, naliwanagan sila. Di ba? Kasi makakapag-isip ka ng masama, lalo na si Satanas. Nandiyan si Satanas, nasasabihin niya sa iyo na mag-iisip ng masama sa iyong kapwa-tao. Mga kapatid, ang kasing tulad nito ay para mong kinakain ang katawan ng isang tao na ito ay patay na. Wattaqullah, ito katakutan ninyo ang Allah dahil ito ay napakalaking kasalanan. Nawa, patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Ano man ang nalaman natin dito mga kapatid ay sa ating isa puso, isa buhay, isa kilos. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Halimbawa, yung tao na yung nilibangan mo siya, pero sinabi mo, siya ay, mashallah, kumbaga, ang nasabi mo, mashallah, itong tao na to, maliit siya, pero napakalakas niya, o pinuri mo siya. Pinuri mo siya? Sinabi mo na, maliit siya kasi ganito. Maliit siya, pero